Ang istorya sila mga utod makita sa 2 King, chapter 7, verse 3, kag sa 20, istorya sila niya, what will you do if you are? Ano ang imo-himoon kung ikaw may balatian nga kaangay sini? Ano ang imo-himoon kung ikaw isa ka bulag? Anong imo-himoon lalo na kung ikaw natawag nga isa ka aro? Mga utod ang ginatawag balatian nga aro, isa ini siya ka malala nga balatian, nga kagaw, nga bisan subong mga utod wala pagid nakapagwa ang mga expert nga may bulong ini siya ang aro waay. Amo ining kabangdanan nga ining balatian nga aro mga utod, ginalain ini sila sa gobyerno sa isa ka duog nga ang ina nga mga tao puro lagit aro. Kag ang pumangkot kung ano ini siya ang balatian nga aro, kung makita mo ang ilang mga tudlo nagaamat-amat ina sa upod. Tugtog nga nagalakat ina sa mga utod, pero dugay ka mapatay. Nagtaga wala pagit ina bulong. Kag bisan sa punta sa imo tudlo sa tiil nagamat-amat na ud nagasaka, amo ina ang iba nga mga tao mga aro nagaigod na lang. Ang ina sila ginahimo sa apat ka aroon mga utod, dira lang gid na sila nagastambay sa may gate sang Samaria. Ang Samaria mga utod dito na siya banda sa sang Israel. City ini siya ang Samaria, ang ginhimo sang isa ka hari nga si Ben-Hadad, nagplano nga ila kiburon ang city sang Samaria. Base sa record, sa una nga panahon, ang mga tao kung mag-away, ila ginakordon, ila ginalibutan. So, ang purpose ng mga kaaway, nga mapatay sila sa gutom. Ining apat ka aroon, dira lang gina sila nagapungko adlaw gabi sa may gate sang Samaria. Ang ginahimo sang mga aroon, kung may ginaitsa dira ang guard nga pagkaon, mga tira-tirang pagkain, yun yung kakainin ng apat ka leprosy. Pag-abot sa adlaw base sa record, pagplano ni King Ben-Hadad, nga gintipo niya mga Amornon, nga kibunon ang ginatawag nga City of Samaria, sa record, naghambal nga ang ila palang pag-perform nga libutan, ikutan nila ang buong city. Naglambot sa 2 to 3 months ang ila nga pag-perform. Sa ulihiging tipo ni Haring Ben-Hadad ang arang sa iya sa bukos nga mga kasoldado, saan kung soldado, kag ginkibon ang Samaria. Naging lockdown nila ang Samaria, siling sa record, 12 months to 24 months ang ila na eksperyensyahan nga kagutom base sa mga scholar nga nag-research sini nga naglambot sa 12 months to 24 months ang ila kabilugan nga pag-antos kag dakong gutom. Ang siling sa Biblia mga utod, sa nagmarcha sila nga ila naging libutan ang city sa Samaria, nakita mga utod sa Samaria nga sila hindi na pwede makagawa kay nabugos na sa pagliko sang mga soldado, sang Syria, sang mga soldado ni Ben-Hadad. Ang natabo sini mga utod, nag-abot ang ginatawag na dakong gutom base sa 2 King chapter 6 verse 25. Nagpahayag na ang 2 King nga sila niya, and there was a great famine in Samaria. Pag sila naging mention dako nga gutom, naghambal ang Biblia, sila niya tungod sini. Pwede ang gutom sa siyudad. Basta nga nagmahal ang balaklon. Tag sila nga maging ang bilis ang ulo sang asno. Iti kabilog na pila. Buot silingon. Kung ginbahin-bahin nila ang bulawan nga isa ka bar. Ang isa ka ulo sang asno. 80 kabilog na bar sang bulawan. Kung sa aton subong ang isa ka bar sa bulawan nagalambot sa 28 million ang pinakadako o bugat nga bulawan. Ang next, kag ang bilis ang isa ka litsi nga iti sang pating o kon kalapati 5 kabilog nga pila. Nagapakilala mamlingkon ko ang iti nga isa ka litsi nga gintipon sa mga Samaria. Ang baligya sang nakatipon 5 kabilog nga pila, 5 ka bar nga bulawan. Tumahol mo, iti.
Itis ang kalapati, ang pamangkot mga utod amo ini. Tani ang pating na lang ang iladakpon kag iyawon kag kainin. Pero ang istorya hindi ila madakop ang pating kay kung minsan lang naghulod kag magbiling sang iti. Pag may iti ang kalapati, mga utod, dahil nadakop, pagtipunon kay ibalya, kung makalambong ikaw isa kalitsi, 5 kabar nga bulawan ang bilis ang iti sang kalapati. Dakon gutom. Pero gayun pamalandungan ko blabadan bongbong. Silinggo kung ang may kwarta nga bulawan, may ara sa pilak, nakabakal isa kalitsi nga iti. Ang pamangkot, paano yan lutuon? Sa akong opinion, magkuha siya ng kalaha, kag sanlagon, pag ginasanlag ang iti, may bilin pa sila nga kalamay, ilabutan kalamay, ginimo pulburon. Lagyan niya ng asukal. Daw alang-alang masiguro, lagyan niya ng mga sabawan nila o gaon. Para lang sila niya sa record, para sila makakaon. Kag ang iti sa kalapati, mga utod, amo ang ila isa kapakinabang nga tama kamahal nga pagkaon dito sa sulod sa city sa Samaria. Nga ino-imagine ko ang iti sa kalapati, bisan ano nimo nga pagtulog, nagapabiling gyapon ang baho, ang smell sa iti. Pero wala mahimo ang tao, makaon gyud iti. Kaya kamahal, ang next ni mga utod, ang pinakalala na ginhambal ni Ellen White, nga ginbuligan sila, pero wala gid sila nagtadlong, ang ginhambal ang next ni mga utod amo ni. Ang 2 King, chapter 6, verse 26, nga naghambal siya, nga may isa ka babae sina nga time, nga sila niya, there cried a woman unto him, saying, help me, Lord, O King. Sila niya, mahal na hari, please. Nga nagahilibiyon sa record sa Biblia, ang babae nga sila niya, buligi ako. Kad naghambal ang hari, sila niya mga utod, ano wala ang imo nga ginahibi? Ang next mga utod, naghambal sa 20 to 29, naghambal na mangkot, dayon ang hari. Base sa record, siling niya, isa ka adlaw, kag sa sunod nga araw, ang iya naman nga bata, sa 29, gani, ginluto namon ang akong bata, kag ginkaon. Ginsugid niya sa hari, nga sila niya, mahal nga hari, nagkaroon ng usapan, nga nakain na namin yung anak ko. Masakit sa loob na pinayagan ko siya na kainin namin yung anak ko. Pagkatapos niya, pagkasunod nga adlaw, nagsiling ko sa iya. Ang nanay ng palasari. Sila niya, nagsiling ko sa iya. Nga kaonon naman namon ang iya bata niya. Pero, sila niya, gintago niya ini, mga utod, kung imo i-imagine ang imo bata, nga kung tulukon mo, nagatulog, imo sa ginahulidan, masakit sa imo bilang nanay, nga ginapresent mo, nga bisan sapatos na lang ng remembrance sa bata ko, kaging kaon ta. Anay karon niya, imo yan, hindi mo papayaw, hindi mo pagpipakaon. Mga utod, sa totoo lang na istorya, kahit yung mga manok ko sa farm, kung minsan may darating yung araw na hindi ko kaya sila ay kainin. Oh, manok lang yan, chicken. How much more? Ang imo pinalangga nga anak na nag-abot sa imo tiyan sa sunod sa 9 months kag ginpagwa, kag hinikog mga utod, kay para ma-rescue ikaw kag ako. Base sa Biblia, hindi sa kuno-kuno nga istorya, magbasa sa 2 King, nga ang ila bata, ila ginakaon.
Wala lang mga kabalo si San Milba kung anong ilang pagluto, pero ang Biblia naghambal nga ang pagluto nila sa bata ilagin laga. Kabalo man kami kung maglaga kita sa karne, may libas, may batuan, may bumbay, may ahos, may liga. Pero sa tunga time, wala na gani bisan bunga sa langka nila, wala na gani pwede langkahan. Kay naubos na gani bisan dahon sa kahoy base sa record dito sa sulod sa city mga utod, bisan dahon sa kahoy naubos nila sa kaon. Amo to gani nakaroon sila nga bisan iti na lang ila pa ginatipon kang ibaligya ang iti para makakahon. Nagapakilala. Bisan pa ang hari nga si Jeroboam, si Joram, nagakaon iti. Sa Prophets and Kings, page 255, paragraph 1, naghambal si Ellen White, nga siling niya, grabe gid ang gutom, ang spirit of prophecy. Nag-mention, grabe, buot sila perte. Wala sang may compare nga pagkagutom, kay bisan ang ilang bata ginakaon. Sa aton karon nga panahon, ang tao nga nagkaon man tao, gitawag aswang. Dito ka panahon, kung gikaon mo imo bata, mga utod, wala ulo asuhang. Kad siling sa spirit of prophecy, siling niya, nahimo ang pinakangililad, mga utod, kung aton tanahon sa spirit of prophecy, ginhambal nahimo ang pinakangililad. Buot silingon, magsiling kita kangililad, tama ka manuluod sa tubangan sang Dios nga ginhimo mo ini nga mga sala nga ginhimo sa tubangan sang Dios ang pamangkot nga nahimo nila ini. Ang sapat tungod sa gutom. Pero wala nila talupag di nga may Dios nga buhi tani nga kaya nga mag-rescue sa ila. Kad sila nga pagit mga utod, nahimo nila ang kangililad nga mga krimen. Gin-mention sa spirit of prophecy nga sa tunga time, ang ilang nga nahimo nga krimen, ang pagkaon sang isig nila katao. Tama kangililad sa tubangan sang Dios nga ang tao magkaon man tao. Amon, tuma na lang kasakit sa babae, sa nanay, nga wala gid sila nahusayan kay ang bata niya gintago niya. Hindi niya kaya nga piyakon ang bata niya. Sa likod sini, ini tatlo o ng apat ka aroon, magsiling kita aroon, ini may mga sakit nga ginapalagyuhan, adlaw gabi, ara lang gid sa gawas. Ara lang gid sa labas. Ang 2 Kings chapter 7 verse 3, siling niya, samtang sila nga nagapungko dito sa gate, naga-istorya-istorya magaling mga aroon, namin magaling yung planong mga aroon, mayo pang aroon, gaplano pa. Kita yan nga mga ula aro, musta? Gaplano man tabla sa bulaton sa Ginoo? Linya ano ni? Nagapungko lang kita di, hasta mapatay? Amo ni istorya sa mga aroon, namin istorya sa aroon, ato ni pangitao ni istorya sa aroon. Siling sa aro, siling sa apat karo, siling yan. Kung magsige lang kita nila, plano! Hala, plano! Search! Wala, gita sa may mo, mapatay kita. Siling naman sa isa karoon, siling yan, kung magsige man kita nila, pungko! Mapatay man kita gapon. Ang siling sa isa karoon, siling yan, what if? Ano, abi, kung magkadto ta sa amor nun, mag-surrender? Siling sa apat, kung magplano kita nga magplano, magpungko, sila niya wala kita gabon sa mga makuha, dire mapatay kita. Sila niya, pero ang isa ka solusyon, lakat kita, mag-surrender dito sa kaway. Lakat. Kuhaan na eleksyon, bago tayo magkanto sa next slide. Mga utod, daming mga kapatid natin sa loob o sa church. Okay lang magplano sa buluhaton sa Panginoon. Pero wala gabuhat. Plano lang. Kag damong man mga utod nga sige niya pungko kung ano lang nangara. Di ba? Sila niya kung mag-surrender kita dito. Kung mapatay ta, patay Pero base sa survey mga utod amo ini. Kung nag-search sila, plano nga plano, 0%. Why yan? Kung nagpungko sila, wala man yapon, pero sila nga sa research, kung mag-surrender sila, 50%. Pwede sila nga patsyon. Pwede sila nga buhion.
Amo ina mga utod, ang next nga slide, nag-decide ang apat ka aroon nga sila niya, marcha! Lakata! Dito sa nagatibong sa aton, mga utod, sila Ellen White, pag-start nila marcha, ini mga aroon, nag-aagbayan na ito. Sila niya, sa kasisidmon, nga nagatunod ang adlaw, nag-aagaw ang kadulungkad, kasanag, marmarcha ta, mga aroon ta, lakat ito. Sila isang aroon, nag-aagbayan na sila apat. Pag-iisip ko, 1, 2, 3, dungan ta, lakat ha, para may unity ta. Basahan niyo ang Patrice Prophet. Sa nagalakad ang apat ka aroon, okay? 1, para yun, marcha, lakat dito. Mga utod sa likod, siniwala gid sila kay balo. Ang miracles, kung marcha sa damo-damo nga sundalo, ang ginhimo sa nagkurdon, sa nag-lockdown, mga utod, nagparadyo sa siling sanghari nga si Binhadad, siling niya, guro nag-hire ang Samaria sa Ehiptohanon, sa taga-Israel, nakita tibunon, pamatiin ninyo kay mga kanggang. Pero wala sila kabalo, apat lang karoon ang nagamarcha. Sila isang ari, pamatiin nyo! Kaya may mga lingganay, may mga kabayo, nga nagtatapak-tapak, nagalibot din sa aton. Wala na sa duwa-duwa mga utod, nagpalagyo sila ang ilang mga linuto, ang ilang mga tent, ginbayaan nila, nag-aaso-aso pa nila ang mga pagkaon, ang mga tent, mga pilak, arat na mga utod. Sa 2 King chapter 7 verse 5, ang record naghambal. Sila nga, gani, pagkagabi nagkanto sila sa kampo sa mga Amornon. Pero pag-abot sa apat kaaroon, wala gid sila nagbulagay. Sige, marcha, kaptanay, kay mga aro man ta. Wala naman niya malapnan ko kay may aro ka, may aro man ko. Sige, kaptanay ta. Sila nga, patay, magpatay. Pag-abot sa 10, nag-record ang Biblia, 2 King chapter 7 verse 5, nga sila niya mga utod, nga sila niya sa pagkanto nila sa Amornon, pag-abot nila, wala sing tao. There was no man there. Sila niya, wala gid sang tao dire. Ang ginhimo sa aroon, nagboy-anay sila. Paring aroon, ari naman ta dire. Buya na nata kay makaon ta. Kag sa ang record ng utod, nagsunod-sunod sila sa mga tent, wala gid tao, nakita nila ang mga silver, tanan nga pagkaon, kay ginbayaan, niya bisan mga asno, mga kabayo, nagalibot lang sa among nga tulda, nga ginbayaan sang mga Syrianon. Sa leksyon tanay. Mga utod, anong leksyon? Ang aroon nga wala na sa pulos sa gobyerno, ginatabog na lang, ginaitsa-itsa lang sa mga higko nga pagkaon. Kanubo-nubo ang pagtulok sa taong aroon. Pero gusto sa Ginoo ipakita sa apat karoon nga may aplikasyon sa imo kag sa akon nga ara sa ila ang unity. Sa aton panahon karon ginapakita sa Ginoo suling adlaw bago kita i-judge before kita mapatay nga dapat na perform naton sa aton panimalay ang natawag unity. Kung gusto mo nga magdaong ikaw nga makapalangit, ang ginapakita sa Ginoo ma-perform ang ginatawag unity. Why sunggod-sunggod? Ay, kung nagsunggod-sunggod ng isa karoon, hambalon sang tatlo, ikaw, magpabilin ka na, ay kami nga tatlo malakat, pero sila niya, hindi. Apat ito yung marcha. Ara ang unity. Buto ikaw ang unity, ang impact sa natawag unity, ang pag-isa, nag-upod ang power sang Dios nga ang ilang at tapak na batian sang kaaway nga damo-damo sang soldado man nga nagkadto sila pero apat lang karon. Ang next mga utod amo ni. Nagkalaon sila, nag-inom sila. Sa verse 8 na siling niya mga utod, grabe lang ang kinahon. Pero naghambal siya nga siling niya sa sulod sang tent. Siling niya, sa tapos sila nga nag-inom, kag nagkuha sang mga pilak,
Bugabi ning mga aro. Sa verse 8, tapos sila nag-inom, nagkaon, ang ila kamot ng may mga upod-upod, hindi na ni kumpleto. Nagpaghakwat pa sa mga bulawan. Ila nga i-present dito sa Samaria nga amuni damo pagkaon dito. Kag sila dapat nga hindi kita diri magapabilin. Kay katamo sa pagkaon hambal sa prophets and king. 258 paragraph 3 naghambal sa Ellen White nga the abundance of food sa nga time sa piyak sa kagutom abundant. Siya ang kadamo sa pagkaon sa kampus ang Syria. Siya nadiskubrihan sang apat ka aroon. Kag ang aroon nagplano nga sila makasala kita kung hindi kita magbalik dito sa Samaria nga isugid kag hambalon sila nga magkadto dire kay magkaon man sila kay ang bilis ang iti dito ila pa ginagawan. Karon mga utod, ang ginhimo sa next, marcha naman ang apat karon balik sa Samaria. Kaya kay nagmarcha ta, nag-unity kita, kaptali mo tagapon balik. Di ba? Botsilingon ang nag-unity dire sa church. Pagbalik ni Jesus Christ, gusto ni Jesus Christ, ang impact sa inyong pag-unite, upod na kita kadto sa ginharian sa Diyos. Amen? Amen. Napatsigan mo lang, hindi lang kaya ka maghipos. Kamapon mo, ang simo sang tao, amo pang nagbulig sa ila. Magsige na perisig, iban nagakasakit, iban nagakalamatay, nagaantos. Hindi kaya sang aroon. Nga sila busog. Nga kamo nagaantos. Ang hambal sa aroon, mabalik kita kay i-present ini sa ila. Mga utod, may balatsagon ang apat ka aroon. Nga i-rescue ang katawhan nga gutom. Ang leksyon amo ini. Si Jesus Christ, niya, He abandoned His throne to rescue like a sinners like me. Hindi masaysay ang gugma ni Ginoong Hesus. 2 Kings chapter 7 verse 9 at kita nga mga utod sila sang ulihi. Naghambalanay sila. Nga sila hustogin ang ato ni Moon. Nga balik kita dito. Nga i-present natin ini sa ilang mga utod. Kag amo ini ang natabo ang next mga kautoran. Sila nga, then lepers knew that was right and dead end. Anong mo silingon? Sila nga, naibaluan sa mga aroon kung ano ang gusto kag ginhimo ini nagapakilala. Kung ikaw nakaibalo nga amo ning tama nga himuon, himuon nga subong. Totoo nga siya now, many Christians today are not like this. Siya ang lepers, they have that good news, but they remain silent. Damo sa mga utod sini nga nagahimo. Nagapabilin nga nagahipos. Nagapabilin nga hindi sila conforme sini nga mga karakter nga mga batasan. Pero sa totoo lang, ang utod nga gusto mag-unite, nagapamati sa advice sa iglesia. 3 point sa istorya sa apat kaaroon dito sa Samaria kag Syria mga utod. Number 1, sila niya, ang Diyos magagamit bisan pa nga ang mga kubos nga mga tao. Nagapakilala, wala pili ang Diyos kapag ikaw magpagamit. Bisan wala ka pinag-aralan. Ano ka klase tao? Kapag gusto mo magpagamit sa Diyos, gamiton ka sa Diyos. Ang aroon, nag-decide nga maggamit sa Ginoo, maglakat sa pagbantala nga mabuligan dito ang mga taga-Samaria, mga utod, ginbuligan sang Diyos, kag ang mga taga-Syrianhon, nagpalagyo tungod sa aroon. Number 2, gamiton lang kita sang Diyos kung isurrender naton ang aton kaugalingon sa iya. Ikaduwa nga requirement sa balaan nga espiritu. Bisan ano mo hambal nga mag-participate sa bulaton sang Dios kung wala ka nag-surrender. Ang ginapangita sang Ginoo sa imo sa akon karon
nga kabalo ikaw mag-ukay sa imo tagipusoon nga Ginoo amo paning ari diri nga ara labang pagid sa imo Ginoo mata. Kapag nabatian ang balaan nga espiritu nga ginasurrender mo kay Jesus Christ, sila niya, automatic ang banal nga espiritu nagkaroon ng tumang kaluoy sa person. Kag sila niya, isilak niya ang kita ang imong paghinulsol kag ikaw makaangkon sa himaya sa pagpatawad sa Ginoo. Ang punto number 3 nga last mga auto naman. Sa paghimo sang bulaton sang Dios, hindi lang nga magplano kita. Kinahanglan nga ipatuman naton ang aton plano. Anon mo kung plano ka lang nga plano kung way ka man gabuhat. Amo ni gusto ng Ginoo nga kung kita nagaplano mo aton tumanon naton ang aton plano. Kay mapatay na lang kita pila kadlaw, wala kita nahimo ang imo pag-akon plano. Kadamo sa mga kulturan nagahambal sa iglesia nga sila niya before the close of provision dapat ang ako niya plano nga mag-participate na gid sa church. Sila isang Prophets and King 256 paragraph 1. Si King Joram dito sa may Syria ginhambal sa spirit of prophecy nga sila niya the king rent his clothes but he did not rent his heart. Ano ang ibig sabihin nito? Sinigyan, sa to na time nakita, nag-experience ang hari. Nga na-rescue sila tungkol sa aroon, nagkaon sila sa manaming na pagkaon, na-rescue sila, ginibuligan sa Diyos, ang ginimo sa hari, gindisi niya ang iyang bayo. But, sinigyan, wala niya pagbusikara ang iya tagipusoon. Wala niya ginpangita ang iya mali. Sa Acts Apostle 299 paragraph 1, heaven is near to him. Magsiling kita na heaven is near to him, nagapakilala ang langit, ang balaan nga espiritu, lapit-lapit gid sa imo nga gina-comfort niya ikaw. Amen no? Suliton ko, buot silingon, kapag nagasurrender ka sa Ginoo, gin-involve mong balaan nga espiritu nga Ginoo amoy ning akon mali. Lakan mong kwarto mo ka magluhod ka magsurrender sa Dios. Ginoo mo ning akon sa Ginoo. Sila nga linuway nagapamati ang balaan nga espiritu nga gina-present niya sa God the Father, God the Son. Kag sila nga mag-aangkon ikaw sa himaya nga may ara kapatawaran tungod sa iyang blood. Kag sila nga ginhambal sa Acts of Apostle, ang resulta heaven is near to him. Sino? Magsiring kita na him sa imo o kung sa ako ang nag-surrender. Sa nag-surrender. Kada adlaw gid mga auto. Surrender. Natapos ang ato yung pagtuon, sila nga aga, kabay nga, may mga aral tayong na nakuha doon, pinag-aralan natin. Sana na buksan yung puso natin at sa isip at sa yung mata natin. Nga ang Ginoo mga utod nagahulat sa imo kag sa akon. Kailan mo buksan yung puso mo at isurrender sa Panginoon? Ang hindi naton kaya nga isurrender sa Ginoo, ginahulat sa Ginoo nga imo na ihambalon nga Ginoo, hindi ko na kaya, imo na ni. Surrender. Ang importante, siningaga. Kabay ang Diyos, magapakabay sa tutanan, amo akon, pangam.